Mag-apat na taon na kami dito sa Australia. Madami na ang bagay na nangyari. Sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. Hindi ko inaasahan ang buhay na meron kami ngayon. Sakripisyo at tiyaga ang baon namin sa nagdama. Halos alisin ko ang Sabat at Linggo para lang magtrabaho. Mahirap pero di namin sinukuhan para sa pangarap. Naalala ko pa noong unang araw namin dito. Para akong bagong panganak na walang bilang sa mundo. Walang kakilala, walang kaibigan, walang matatanungan. Malayong malayo mula sa lugar na kinalakihan ko. Kaya naman, balikan natin lahat simula nang nasa Pinas pa ako. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. Ayan yung mga bagay na di ko makakalimutan kapag nasa Pinas ako. Nagsimula ang lahat nito sa isang pangarap. Dito mismo sa lugar na to ako nag-iisip at nagpaplano. Tahimik lang habang nakatingin sa ganda ng paligid. Lahat naman siguro tayo nangarap magkaroon ng magandang buhay. Sa edad natin na ito, dapat pinaplano na natin ang direksyon ng buhay na gusto natin mangyari. Na minsan, may mga kaibigan, kaklase o kasamahan tayo sa trabaho na may maayos at magandang buhay. At para bang minsan naiisip mo na, napag-iiwanan na ba ako? Madalas kinukumpara natin ang sarili natin sa ibang tao. Na kahit anong pilit natin, kailanman hindi magiging parehas ang kwento ng pahina ng buhay natin. At hindi mo dapat kainggitan ang estado ng buhay ng iba. Dahil darating din naman ang oras mo sa tamang panahon. Nagtapos ako ng industrial engineer sa isang pribadong eskwelahan at nagtrabaho sa iba't ibang industriya. Nagsimula ako after ko ng OJT sa isang manufacturing industry as process engineer. Ganun din sa construction industry. At makalipas ang ilang taon ay lumipat naman ako sa logistics as supervisor at na-promote bilang warehouse manager. At ito ang naging huli kong trabaho. Hanggang sa umabot ako sa punto ng buhay ko na napagtanto ko na wala pa rin akong ipon sa 5 taong kong pagtatrabaho. Kaya naman, dumiskarte ako na pwede kong pagkakitaan. Nagtayo ako ng iba't ibang negosyo. Meron okay ang kitaan, mas madami ang hindi. Nagsimula ako bilang isang supplier ng catering services sa isang malaking kumpanya. At ito ang naging dahilan kaya nakuha ko ang unang milyong ko. Sa loob ng 6 na buwan, nalaway lang ang puhunan. At dahil dito, nagkaroon ako ng konting puhunan. Nag-middleman din ako sa isang travel agency na kumita din ng 100,000 at nalugi naman ng kalahating milyon. Dahil na-scam ako at binayaran ko ang mga kaibigan kong nabigyan ko ng flight number na di naman pala totoo. Dapat daw nasa Singapore na ngayong long weekend. Bayad na raw ang kanilang flight pero nakukunin na ang ticket. Wala nang sumasagot sa binilhang travel agency. At halos pagsukluban ako ng langit at lupa sa nangyari na yon. Dumating pa ang COVID-19. Placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Tag-isip ako na pwedeng pagkakitaan na nakakahiligan ko. Sumunod na ginawa ko ay nag-import ako ng mga motor na galing sa Japan. Dito malaki-laki ang puhunan na kailangan. At dahil masyado at nagigpit ang custom, halos wala na rin akong kinita kakapadulas. Kaya itinigil ko rin ito. Marami din ako nabenta sa mga kilalang tao. Negosyante at mga politiko. At meron din ako mga motor na mas pinili ko itago kaysa ibenta. Sumunod na ginawa kong negosyo ay nag-breeding naman ako ng French Bulldog. Sakto ang kitaan pero hindi magandang tignan para sa aso. Hindi biro ang pag-breed ng aso. Para din itong tao na CS ang labor. At kailangan mong magpuyat para magpadede ng mga tuta. At itinigil ko rin ito kinalaunan. Dahil nahihirapan akong tanggapin pag namamatayan ako ng tuta. At nag-isip na naman ako ng pwedeng inegosyo. Habang nagkakapi ako at nakatitig sa mga luma kong motor, bigla akong naisip, bakit kaya hindi ko gawing kapihan at attraction itong mga motor ko? At hindi ko inaasahan na tutumugin kami ng ganito. Pero sabi nga nila, hindi laging Pasko. On and off ang pagbenta namin dahil hindi pa ganun tanggap ang alfresco setup. At nagiging kos kami ng pagdikitik ng tao hanggang sa mapagsabihan na kami ng mga pulis na may kumanda. At may pagkakataon pa nga na naimbitahan kami sa isang sikat na mall kasama ang aking kapihan at mga motor. At ito ang huling negosyo ko. Minsan sa buhay natin, di natin alam kung kailan na ayon lahat ng plano natin. Dahil kahit paulit natin gawin, kung di para sa'yo, di talaga yan mapapasayo.
At huwag kang panghihinaan ng loob dahil darating din ang araw na masasabi mo, higit pa to sa hiniling ko. Kaya naman sinabi ko sa partner ko, what if mag-abroad tayo? At itataya ko ang huling alas ko. Smile more when you come by.